Hello everyone, this is me, Sir Alexis, and welcome to Grade 8 Math class. Today's lesson is about factoring different types of polynomials. Specifically, this is all about factoring general trinomials of the form ax squared plus bx plus c where a is not equal to 1. Kasi yung nakaraan nating lesson ay factoring general trinomials of the form ax squared plus bx plus c pero yung a is equal to 1. So ngayon naman, ang a daw natin ay hindi na 1. Let's take a look at this example. We have 2x squared plus 7x plus 3. Our given is a trinomial. So pwede nating masabi na ito ay pwedeng i-factor out using factoring with common monomial factor o kaya naman factoring perfect square trinomial. Okay, doon sa factoring with common monomial factor, kita natin na yung tatlong terms ay walang greatest common monomial factor except 1. So, hindi natin gagamitin yon. Paano naman kaya yung pangalawa, which is factoring perfect square trinomial? So, dapat alam natin ang trinomial ay perfect square trinomial. So, let us identify if this trinomial is a perfect square trinomial. Para malaman yon, ang first term at saka last term natin ay dapat perfect square. Perfect square ba si 2x squared at saka 3? Hindi. So therefore, this is not a perfect square trinomial, kaya hindi rin natin gagamitin si factoring a perfect square trinomial. Ang pwede natin gamitin dito is our lesson about factoring general trinomials of the form ax squared plus bx plus c where a is not equal to 1. Nangyari lang na ang letter A natin dito sa given natin ay 2 because letter A is the numerical coefficient of x squared. Ang letter B naman natin is 7. It is the numerical coefficient of x. And we have letter C, 3. Okay, so from here, hindi tayo mag-iisip ng dalawang numbers whose product is 3 and whose sum is 7. Kasi yung letter A natin, hindi 1. Ginagamit lang natin yon kapag ka ang letter A ay 1. So kaya kapag ka ganito yung nangyari, yung A is not 1, ito ang gagawin natin. Kunin natin si letter A at letter C. We are going to multiply them. Okay, let's multiply. 2 times 3, 6. Okay, ang gagawin natin, i-rewrite natin ngayon ang ating trinomial as, tignan mabuti to, x squared plus 7x plus 6. Yung 6 ay inilagay natin as letter C kasi ito yung sagot nung minultiply natin si 2 at saka si 3. Tapos, yung 2 sa unahan ng ating panibagong trinomial na wala. Kasi ibabalik natin yan mamaya. We will use that later. Okay, so ganun ang gagawin natin. I-multiply si A at saka si C at magre-rewrite tayo ng panibagong trinomial. Mawawala ngayon ang ating 2, therefore our letter A in the new trinomial is 1. Ang letter B natin is 7. Ang letter C ay 6. Dahil lang A ay 1 na, pwede na natin siyang i-factor out using our lesson last time na kung saan pwede tayong maghanap ng two numbers whose product is 6 and whose sum is 7. Meron ba? Yes, meron. We have 6 and 1. 6 times 1 is 6. 6 plus 1 is 7. Therefore, itong 6 at 1 ang makakasama natin sa factors ng ating trinomial. Kaya naman ang factors ng x squared plus 7x plus 6 is equal to the quantity x plus 6 times the quantity x plus 1. Ito yung factors nitong bagong trinomial, pero babalik na tayo sa original trinomial. Ibabalik na natin yung 2 na tinanggal kanina. Okay, yung 2 natin kanina, i-divide natin or gagamitin natin yan sa pagdi-divide ng mga, tignan mabuti. Yung 6 at saka 1 sa ating factors, i-divide natin by letter A sa original trinomial. Ang letter A natin sa original trinomial ay 2. So, i-divide natin si 6 at saka 1
by 2. Nakuha? Okay. Ngayon, nagkaroon tayo ng fraction sa ating sagot. The quantity x plus 6 over 2 times the quantity x plus 1/2. Ang gagawin natin dito, una, kapag ka ang fraction ay pwedeng i-reduce sa lowest term, i-reduce natin sa lowest term. Pagka namang hindi, meron tayong specific na gagawin. Okay, katulad nito, yung unang factor, the quantity x plus 6 over 2. Yung 6 over 2, pag nilowest term natin yan, ay magiging 3 over 1 or magiging 3. Kasi kapag ka-divide natin, 6 divided by 2, ang sagot ay 3. So therefore, ang first factor natin ay x plus 3. Parang nag-simplify lang tayo ng fraction. Okay. Nakuha kung bakit naging 3? Dahil ito sa 6 divided by 2. Ngayon, paano kapag ganito yung pangalawa? X plus 1/2. Okay, ito ay nasa lowest term na yung 1/2. Pero pag dinivide natin yung 1/2, ang sagot ay 0.5. So, hindi sakto. Pag yung ating sagot ay hindi sakto, kahit na i-lowest term na natin siya, ang gagawin natin ay ganito. Tignan mabuti. Yung denominator na 2, ilalagay lang natin sa harap ng ating factor. Magiging 2x plus 1. Yung number 2 natin na denominator ay naging numerical coefficient ng x. Nilagay natin sa unahan. Gagawin lang ito kapag yung sagot sa fraction ay hindi sakto. Okay, so therefore, ibabalik na natin yung original trinomial. The factors of 2x squared plus 7x plus 3 is the quantity x plus 3 times the quantity 2x plus 1. Another example, we have 6x squared plus 13x plus 5. Letter A is 6, letter B is 13, and letter C is 5. Yung letter A natin hindi 1, kaya iba yung process na gagamitin natin dito. So this is factoring general trinomials of the form ax squared plus bx plus c where a is not equal to 1. Pag nangyari na ang a is not equal to 1, minumultiply natin si A at C. 6 times 5, 30. I-rewrite natin ang trinomial as x squared plus 13x plus 30. Nawala yung 6 natin sa harap at yung dulo na letter C naging 30. Itong panibagong trinomial na to, ang letter A niya is 1, letter B is 13, at letter C is 30. Kaya naman, kaya natin kunan yan ng factors using find two integers whose product is 30 and whose sum is 13. Possible ba yan? Yes, we have 10 and 3 because 10 times 3 is 30. 10 plus 3 is 13. Therefore, ang factor nitong panibagong trinomial na x squared plus 13x plus 30 ay the quantity x plus 10 times the quantity x plus 3. Pero, hindi pa dito natatapos ang answer natin dahil ibabalik na natin yung 6 letter A from the original trinomial. I-divide natin yung 10 at saka 3 by 6. Dito, nakabuo tayo ng 10 over 6 at saka 3 over 6. Una, ang gagawin natin dyan is i-lowest term muna kung kaya pang i-lowest term. So, yung 10 over 6, ang lowest term niyan ay 10 over 6 pwedeng maging 5 over 3. Ito yung lowest term niya. Ngayon, yung 3 over 6 naman sa pangalawang factor, ang lowest term ng 3 over 6 ay 1/2. Okay, so ngayon, dahil na lowest term na natin, pwede na nating i-divide. Doon sa unang factor, 5 divided by 3, pwede, kaso may decimal point. So sabi ko nga kanina, kapag may decimal point, ang gagawin natin sa 3, yung denominator, ilalagay natin sa harap ng x. Kaya ang magiging first factor ay 3x plus 5. Sa pangalawang factor naman, yung x plus 1/2. Okay, yung 1/2, pagka dinivide natin, 1 divided by 2, ang sagot is 0.5, hindi pa rin sakto. So kapag hindi sakto, yung 2 na denominator ilalagay natin sa harap ng x. Kaya naman, ang second factor ay magiging 2x plus 1. Therefore,
The factors of 6x squared plus 13x plus 5 is the quantity 3x plus 5 times the quantity 2x plus 1. If you want to know if the factors are correct, you can use the FOIL method at magiging sagot natin doon using FOIL method is our given trinomial. Now, it's your turn. All you have to do is to find the factors of 3x squared plus 8x plus 5. Isulat ang sagot sa ating comment section. Don't forget to write your name, section, at yung final answer mo dito. And that's all for today. Thank you so much for watching this video. Goodbye!